Aming Diyos at aming Panginoon, maraming salamat po sa isa pang araw na idinadagdag mo sa aming buhay na kung saan pwede kaming dumako sa iyo upang ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin, pasalamatan Panginoon, kilalanin ang iyong mga gawa sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pwede naming alalahanin ang lahat ng iyong mga provisions, yung mga wonderful works mo sa aming buhay, sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga dalangin namin na iyong tinugon. Ipinagkaloob mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. At ito, Panginoon, ay humihingi sa amin ng sandali ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, ng pagkilala sa iyong kabutihan, sa aming pagpuri sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na nananatiling tapat sa bawat sa amin at kami, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan. Ngayon pong umaga sa aming pananambahan, dalangin po namin na ikaw ang magpatawad, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po kami at paging dapatin sa aming pananambahan sa iyo. Lord, we pray, bigyan mo po kami ng isang puso na sa aming pakikinig ng mensahe ni Pastor Ribo, buhat sa iyong mga salita, yung matabang puso, Panginoon, na tatanggap ng iyong mga salita at ito ay tutubo at lalago at magkakaroon ng bunga sa aming buhay. Dalangin, Panginoon, namin na yung mga bagay na aming natutuhan ay patuloy na humamon sa amin, magbunsod sa amin sa isang mas matinding paraan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na wala pa dito, maging mga kapatid namin online, Panginoon. Ikaw ang mag-bless sa kanila at patuloy na mag-iingat. At pagpalain mo, Panginoon, ang aming gawain ngayong umaga. Tulungan po kami na ikaw ang maitaas, ikaw ang aming mapapurihan at ikaw, Panginoon, ang matanyag sa buhay ng bawat sa amin. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mga greetings, happy birthday kay Eliza Marie Ribo, kay Sansa Micaela Santos, at si Prince Cedric Bolima. Happy birthday po. Ang blessing ng God ang sumabawat isa sa inyo ng sagana. Ang atin pong mga pahayag. For the month of March and April, ang ating message theme ay Nuggets of Wisdom from Proverbs. At sumunod po yung launching sponsors for April 6, ang Iglesia, ang Dishwasher, GNCF Professionals. At nandiyan po sa programa natin yung ating family camp, May 9 to 11. Ang theme ay Finish the Race Together. At ang ating verse, Acts 20:24. Ang ating camp director, si Predicador Siegfried. At kasama dito, kung hindi nyo pa naisasubmit yung inyong form para sa attendance sa camp, pwede nyo na pong isubmit kay Tita Jojo o kay Kuya Mandy. Ang schedule po natin for April
sa mahal na araw, ang 7 Last Words of Jesus, Wednesday, 9:30. At nasa programa po yung listahan ng mga speakers, ano? Sunod-sunod po, except for third word na bakante pa. Una si Eris Joric Bahong, Perry Perez, Aaron Misael Santos, Romeo Bolima, Beth Perez, at ang ating pastor Armando Santos. Please take note. This will be on April 16 at 9:30 a.m. Si pastor wala dito. Ang ating po mga presider at katapat nun ay yung special number, ang inyong lingkod, ang special number ay yung aking may bahay. Next week, si Aaron at si Eric Joshua Bahong. Susunod po, si Ernest Joric. Ang special number ay si Predicador Siegfried. At yung last Sunday, Predicador Siegfried. Ang special number, si Ernest Joric. Ang ating financial report, ang pumasok po ay 58,800. Ang lumabas ay 14,155.50. Ang ating pong quote of the week, value friendship, treasure your friend. Sa panahon po ng ating communion, pinakikiusapan po natin yung ating mga kasama online to please prepare yung mga elements ng communion at yun po ang inyong participation. Sumunod lamang po kayo doon sa instruction ni Pastor Ribo. So, parang nandito na talaga kayo sa ating communion. Kung may tinatanong po si Chairman, kung may nakahiram ng ating scaffolding at nakalimutan nyo ibalik, kung kayo man ay nakahiram, pakibalik na lang daw po. Yung ginagamit para makaabot dun sa mataas na bahagi ng building o ng bahay. So please, so yun po ang ating mga pahayag at sa ating pagpapatuloy, tinatawagan po natin ang music team. Maraming salamat music team for leading an inspiring songs sa congregation. Let me take a few moments para ipakilala sa inyo yung ating bisita from the Netherlands, si Miss Nicole Luciano. Yan po sa likod. Siya po ay pinsan ni Ridge. Thank you, Miss Nicole. At ngayon ay si Pastor Ribo para sa pastoral prayer. Thank you. Meron po tayong opportunity today para po ilapit sa Panginoon ang atin pong mga puso, ang atin pong mga pangangailangan, ang atin pong mga requests. At ito po ay isang opportunity para po magpanalanginan tayo sa isa't isa. We will pray for those na may mga birthday. We will pray for those na may mga karamdaman. We will pray for those na may mga pangangailangan. We will pray for our camp. We will pray for our church. We will pray for PCS sa kanilang graduation. There are many things we can pray together for. At yan po ang purpose ng atin pong pastoral prayer para po tayong lahat ay magpanalanginan sa isa't isa. So before we do that, before we come forward, ay awitin po natin ang atin pong invitation song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Let's sing that song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
tapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung meron po kayong nice ilapit sa Panginoon this morning, please come. We will pray together. Kayo po nakasama namin sa online. It's our joy to pray with you. So please, join us in prayer as well. Tayo po'y magtitiwala na ang Diyos natin ay Diyos na punong-puno ng kahabagan, pag-ibig, pagkapatawaran, at kapangyarihan. There's nothing that our God cannot do. There's nothing that our God cannot change. There's nothing that our God cannot provide if only we trust Him with all of our hearts. So, let us pray. Salamat po aming Diyos ngayong umaga sa pagkakataon na iyong mga anak ay narito sama-sama upang manalangin in one accord. Magtiwala sa iyo, Panginoon, with all our hearts. At salamat po, Panginoon, na ikaw ay kasama namin at ikaw ay nakikinig sa amin. Ikaw po nagsabi sa iyong mga salita, "Call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things that thou knowest not." And so, Father, this morning, nais po namin itaas sa iyo ang bawat isa na kasama namin sa online, ang bawat isa na kasama namin dito po sa aming pong simbahan. At kami po ay nagtitiwala na ikaw ang Diyos na higit sa lahat. You can do more than we can ask or imagine. And so therefore, Father, this morning, iyo pong tanggapin ang aming pong pasasalamat at ang aming pong pagpupuri, ang aming pong mga kahilingan, ang aming pong mga hinaing. Ikaw po nagsabi, "Come unto me, all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest." This morning, nais po namin i-present sa iyo lahat ng aming mga burdens, lahat ng aming mga cares. And we know that physically, emotionally, spiritually, God, you will give us that rest that only Jesus can give. Oh, Father, this morning, pagpapalain mo po, Panginoon, aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Si Eliza Marie, Father in heaven, we thank you that for the 24 years, Panginoon, that you have given to her. Salamat po sa lahat ng biyaya mo sa kanya, pag-iingat mo sa kanya, at pagtulong mo sa kanya, Panginoon, sa kanyang studies. And hopefully, Father, she can graduate in just a few weeks to come. And we thank you, Lord God, because you have provided for her all these many years of her life. Salamat po, Panginoon, kay Prince Cedric Bolima. Salamat po, Panginoon, this boy is growing up fast and healthy. And Father, we pray, Panginoon, na siya'y patuloy na maging inspiration, Panginoon, ng kanyang mga magulang, at dalangin namin ang kanyang pong kalusugan, ang kanyang pangangailangan, ang kanyang pag-aaral. Father, we thank you for Sansa, Father. We thank you that you have loved this girl and blessed this girl and guided this girl and protected this girl all these many years of her life. Salamat po, Panginoon, that you blessed her parents. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga provisions. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pagkilos mo sa kanyang buhay, that she is growing up beautifully and excellently. Father, we pray that you continue to guide her life closer to you. Father, ngayon po umaga, nais po namin itaas sa iyo, Panginoon, mga kapatid namin na may mga karamdaman. Panginoon, you know them all. You know their names. You know how they feel. You know what they struggle with. You know the pain that they endure. And Father, this morning, dalangin po namin sa iyo, Panginoon, iunat mo yung mapagpalang kamay. And Father, we ask that you touch them. Oh God, you touch them in Jesus' name. You bless them in Jesus' name. Show your power, show your strength, show your love, show your compassion, because that's the kind of God you are. Panginoon, kami po'y nagtitiwala ngayong umaga that every one of us is standing before you, praying, trusting you, will never miss God's wonderful blessings and God's wonderful touch for us this morning. We trust you with all of our hearts. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ngayong umaga, mga kapatid namin na lumapit sa harapan na mayroon pong mga pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, life is getting harder for many people. Alam namin, Panginoon, yung pangangailangan ng marami po sa amin. And God, alam po namin naman ang iyong mga pangako kailanman ay hindi magmamaliw, hindi magpe-fail. There's no failure in your promises because you keep all of your promises. And God, you promise, I will supply all your needs
I will provide for you. I will fight for you. So panandalangin po namin pa ngayong umaga na ikaw po ang siyang magbukas ng aming mga mata sa iyong mga salita na hindi nagmamaliw, sa iyong mga pangako na hindi mababali, Panginoon. Please, God, in Jesus' name, provide for the needs of my brothers and my sisters. Yung may mga pangangailangan sa kanilang mga bayarin, yung mga may pangangailangan sa kanilang mga eskwelahan, yung may mga pangangailangan sa kanilang mga negosyo o kanilang mga trabaho, Panginoon God, we pray, provide for them mightily, bless them mightily in Jesus' name. Especially, Panginoon, malapit na po ang aming camp, Panginoon. So far, we have 51 listed. And we want more of our brothers and sisters, Panginoon, na magtiwala sa iyo that you will supply all our needs, that you will provide upang makasama si Lolo, si Lola, si Mami, si Daddy, kami magkakapatid, Panginoon. We will be there. We will be a part of this camp of our church. And we know, Father, that you will not fail because for the last 30 years, you never failed any one of us. You never failed our church. And so therefore this year, Father in heaven, we know that you will do the same and do more than we can ask or imagine. Dalangin po namin ang aming pong camp director na even today, bigyan mo siya, Panginoon, ng inspiration sa lahat ng mga programs, sa lahat ng mga activities, sa lahat, Panginoon, ng mga bahagi ng camp, that this camp will be so satisfying, so encouraging, so inspiring that everybody will be built up stronger in Christ Jesus. We continue to pray for the work and ministry of Good Neighbor Christian Fellowship, Father in heaven. Alam namin naman na kami tinawag mo for your wonderful purpose and plan. And we know, Father God, that greater things is coming for this church as we trust you, as we come to embrace your plan and purpose and mission for our church. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpala sa lahat ng mga activity ng church. Hindi lamang po ang aming pong communion today, but yung aming pong commemoration, Panginoon, ng Holy Week. Dalangin po namin naman na ikaw magpala sa aming pong 7 last words gatherings. Dalangin po namin naman na ikaw po magpala sa lahat ng mga anak mo na gagamitin mo na tatayaw sa harapan upang magbahagi ng iyong mga salita. Continue to inspire them to share the Word of God. Dalangin po namin ang aming pong Resurrection Sunday celebration. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpala sa aming pong patuloy na pagsariwa sa lahat ng iyong mga himala sa aming mga buhay. At dalangin po namin, Panginoon, ang Providence Christian School, ang kanilang graduation next week. Dalangin po namin ang lahat ng mga teachers, lahat ng mga bata, ang aming pong principal, ang aming po, Panginoong misyon, Panginoon, sa eskwelahang ito na patuloy na magtaas ng iyong dakilang pangalan. We pray for their enrollment also, Father. We pray for their new school year coming. Ikaw po patuloy, Panginoon, na magpala sa aming pong eskwelahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy pong pagkilos sa buhay ng aming pong chairman, ng aming pong principal. Together, they lead this church. And dalangin po namin naman na lahat aming mga predikador, lahat ng mga leader, Panginoon, mga teachers, ay sama-samang magtulong-tulong, Panginoon, na patuloy na maitaguyod ang lahat ng ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin. Thank you for everyone this morning. At dalangin po namin naman na ikaw po ang siyang magpala sa lahat ng nakatayo sa harapan, lahat na nananalangin, anuman ang kanilang desire, anuman ang kanilang prayer. Please, God, in the name of Jesus, you provide for them, you bless them, you help them, you guide them. We pray in Jesus' name. Amen. God bless you all. Ngayon po ay dadalhin natin sa harapan yung ating mga offerings, yung ating mga tithes and pledges.
Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong pagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kakayahan para kitain ang mga salaping ipinagkaloob mo sa amin. At bahagi nito, Panginoon, ay ibinabalik namin sa iyo bilang pasasalamat. Pagpalain mo, Panginoon, higit ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. To sing for us, hindi ka nagkulang. Ang akin pong may bahay si Isay Cruz. This is parang testimony ng aming buhay. For me, for almost, nearly for 7 years, I have been battling lung cancer at nagkaroon po ng liver mets, yung kalat po sa aking liver. And I had prostate cancer. At never na pinagkulang kami ng Diyos sa lahat ng aming mga pangailangan. And we thank the Lord para dun sa mga tao na nag-bless sa aming buhay so that we can go and still go through this. My wife, hindi ka nagkulang. Amen. Sister Isay, salamat po sa song. I really feel the power of the song in my heart. Para po sa ating lahat this morning, I'd like to invite you to open your Bible to the book of Proverbs, chapter 4. The book of Proverbs, chapter 4, beginning with verse 23 to 27. The title of this message is Guard Your Heart. I'll be reading from the book of Proverbs 4:23 to 27 from the NIV version. Please follow me as I read the word of the Lord. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the path for your feet, and be steadfast in your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa iyong mga salita. As always, Panginoon, ang salita mo, ang pagkain ng aming kaluluwa, ang kalakasan ng aming mga puso, ang mga salita mo, Panginoon, ang aming pong liwanag, ang aming inspirasyon. Please, God, open our hearts to your words. Open our minds to your word. Draw us closer to you. And we ask that you remove all obstacles this morning, that we may receive the bountiful blessings of your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon ko lang po narinig yung sharing ni Brother Boy that he's been battling this sickness for 7 years. 7 years. Try to imagine, mga kapatid, if you're battling lung cancer, prostate cancer, liver cancer. What does it do to your heart? That's the question. What does it do to your heart? Kaya po napakahalaga ito pong mga salitang ito ng Book of Proverbs. Ang sabi po dyan ay, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Above all else, guard your heart. Hindi ko po alam kung saan humuhugot ng lakas si Brother Boy. Pero that's not easy. That's not easy. I wish I can tell you that I am that strong. Pero ako po in my heart, I have many battles. Recently po, ako po ay feeling a lot of anxiety, a lot of
discouragement in my heart, a lot of uncertainty in my heart, because I am battling high blood sugar. Sabi ng wife ko, Daddy, mukhang kailangan mo nang maggamot kasi my blood sugar is high. And it made me feel very discouraged, brother boy. I feel very down, na parang nawalan ako ng sigla, na parang nawalan ako ng motivation. And then come to think of it, that's just battling blood sugar, and you're battling cancer. Minsan, kung ano-ano na lang ang nararamdaman mo, ano kaya ito? Baka cancer to, ah. Kung ano naiisip mo. Kung ano naisip mo. Kaya po mga kapatid, napakahalaga yung ating mga puso. Jesus said, "Let not your hearts be troubled." If you allow trouble to come to your heart, then it discourages you. Nadi-discourage ka, nawawalan ka ng sigla, nawawalan ka ng focus, nawawalan ka ng motivation. You cannot let discouragement into your heart. In fact, I did a little research about the heart. In the Bible, marami pong binanggit about the heart. Sabi po, people know things in their heart. In the words of the Bible, we pray in our heart. We meditate in our heart. We hide God's words in our heart. We devise plans in our hearts. We keep words within our hearts. We think in our hearts. We doubt in our hearts. We ponder in our hearts. We believe in our hearts. We sing in our hearts. Everything is happening in our hearts. Kaya po sabi dyan, above all else, guard your heart. In fact, if you also look at the words of the Bible, ito po, tinignan ko lang po ito sa mga concordance. So these are words in the Bible. So the Bible talks about the glad heart, loving heart, fearful heart, courageous heart, repentant heart, anxious heart, angry heart, revived heart, anguished heart, delighted heart, grieving heart, humble heart, excited heart, troubled heart, hardened heart. Sabi nga po ng book of Hebrews, today when you hear the voice of the Lord, harden not your heart. So mga kapatid, napakahalaga po ang ating mga puso. Babantayan daw natin ang ating mga puso. Iingatan natin ang ating mga puso. Why? Because everything, above all else, guard your heart, for everything you do flows from your heart. I like the light verse ni Precious sa Psalm. God is the strength of my heart. Yun po ang kanyang verse doon eh. God is the strength of my heart. So kung hindi na kaya ng puso mo, God is the strength of your heart. You just cry out to God. Cry for help. God, I can't do this anymore. Meron ba kayong ganun mga prayers? God, I can't do this anymore. And you don't know what else to do. And you're discouraged. Hopefully po, ma'am, si Eliza ay gagraduate sa June. Praise the Lord, hopefully. But it was not an easy journey for her. It was not an easy journey for my wife and myself. It's as she struggles, we struggle with her.
But God is the strength of our hearts. Last week po ay nagpunta siya ng Hong Kong at nag-present siya ng paper sa Paul University in Hong Kong. And I was very thankful to God kasi parang ano siya, inspired. Inspired na I said, God, thank you that you helped my daughter. Kasi po, if you just rely on your ability to deal with all of the stress, with all of the struggles, sometimes parang wala ka ng energy in your heart. But God is the strength of your heart. My son Liam, nag-quit po siya this year, mami. Nag-quit siya this year. For, I don't know why. Sabi ko sa mami, sa wife ko, palagi ko si Liam, mami, may pagka-special somewhere. And that caused me to be, what? To struggle in my heart and my soul. Na para ako nababurn out, apektado na yung trabaho ko sa Cavite, apektado na yung my relationships, But then I reach out to God. God is the strength of my heart. So Liam told me, Daddy, kailan ba ako babalik ng Cavite? Papasok na ako. Wow, praise the Lord, papasok na. Si Zoe naman po si Zoe, praise the Lord. Nagsisikap naman yung bata, kahit mag-isa lang siya sa Cavite. So mga kapatid, I don't know what you're dealing with. I don't know kung kasilala ng kay Brother Boy na talaga namang cancer o discouragement in my heart. I don't know what you're dealing with. The Bible is very clear. Above all else, more than anything, hindi po yung ating pong career, hindi po yung ating negosyo, hindi po yung ating trabaho, your heart. Kasi pag bumigay ang puso mo, bibigay lahat. Minsan ayaw mo na. Meron ganong kanta eh. Yung bang pagod na. Yung ano bang kanta yung Sister Jojo na pagod na ang puso. Na ang sabi, wala na akong maramdaman. Wala na akong ibubuga. Pagod na. Ayaw na, give up na, pagod na. So hindi po natin pwedeng hayaan na mapagod ang ating mga puso, na mag-quit ang ating mga puso, na mag-alala ang ating mga puso. Jesus said, let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in God. So mga kapatid, ano po ang antidote sa napapagod na puso? Ano ang antidote sa gusto ng mag-give up na puso? Ano ang antidote sa mga pusong sugatan na hindi na maka-move on, They cannot take another step. Jesus said, believe in God, believe also in me. Paano po nating maiingatan ang ating mga puso? We need that. I need that. We all need that. Ano ang dapat nating gawin para hindi bumigay ang ating mga puso? Napakaganda po ng aming lesson sa Sunday School this morning about memory verse. Natutuwa po ako kay Sister Baby. Talaga naman, Sister Baby, sa edad niyang yan. And ang galing nagme-memorize ng Bible. Mapapahiya ang mga Sunday School ng young people. If I hid God's word in my heart. So mga kapatid, paano natin mababantayan ang ating mga puso? Magtago daw tayo ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Memorize the Word of God. Feed on the Word of God. Strengthen your heart with the Word of God. That's the only way, mga kapatid, na mababantayan natin ang ating mga puso sa pamamagitan po ng pagpupuno ng Word of God sa ating mga puso. Mahalaga po yun, yung pong pagme-memorize ng Bible, pagbabasa ng Bible, pagme-meditate ng Bible, sapagkat pwede pong maagaw
ng kaaway ang ating mga puso. In fact, kanina po ang memory verse natin, John 14:21. Oh, yan. Sino daw po ang tunay na nagmamahal kay Jesus? Sino ang tunay na ang puso nila ay na kay Jesus? Let me tell you who. Yung mga tao na sumusunod sa kanyang mga salita. Who is it that loves Jesus? He that listens and obeys the words of Jesus. And if the word of Jesus is in your heart, ladies and gentlemen, your heart is strong. Yan. Whoever has my commands and obeys them, it is he, the one who loves me. And he who loves me is loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Beautiful, beautiful memory verse. Kaya nga mga kapatid, paano nating mababantayan ang ating mga puso? Tagalog po. Puso mo'y buong sikap mong ingatan. San mo po ba ine-expose ang puso mo? Paano daw po bang malalaman, mga kapatid, yung laman ng puso mo? Let me tell you this. What you love, you spend most of your time with. Ulitin ko po. What you love, you spend most of your time with. So kung kayo po ay laging nag-games, that's what you love. Di po ba, ma'am? Lagi ka na lang nagagaganon. That's what you love. Nauubos ang oras mo kagaganon. O kung ikay laging nanonood ng Netflix, naku, minsan po may marathon na tinatawag. Marathon po ba ng hanggang madaling araw, nauubos yung... Sino po sa inyo may Netflix? Sino po sa inyo ang nakaka-16 na episode sa isang gabi? Ng mga Korean novela. Oh, let me tell you this. That's what you love. Iba naman po sa atin, what you love is really puro gala. Oh, gimmick, gala, kain. Yan ang what you love. What about the Word of God? How much you love the Word of God? Sometimes ako po medyo parang nabibigla lang na may mga Christian na walang Bible. I cannot understand that, Chairman. If you ask me, to be honest with you, I probably have more than 30 Bibles. Mahilig po ako magkolekta ng Bibles eh. Big Bibles like this. I have more than 30 of this Bibles, different kinds. And I love Bibles. I collect them. There is nothing more important to me than the Bible because the Bible is the Word of God. And I have them in my phone too. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have 9 translations of the Bible in my phone. That tells you how much I love the Bible, the Word of God. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The Bible, the Word of God. What about you? How many of you ang nakabasa ng Bible from cover to cover? How many of you natapos nyo na kahit buong New Testament? Meron nga po akong kakwentuhan. Matagal na po siya sa church, siguro mga 10 years. Ang tanong ko sa kanya, ilang books na ng Bible ang nabasa mo? Sabi niya, wala pa, pastor. Hindi po man lang nabasa yung buong Book of John? Hindi pa, pastor. Ano lang ginagawa mo? Minsan, pastor, babasa ako dito, minsan babasa ako doon, walang natapos basahin. How can you prove to us, to the Lord, that you love His Word, hindi mo naman binabasa? Si Eliza, when she was young, mahilig po siya magbasa eh. Nabasa niya siguro yung lahat ng mga Wimpy Kids. Alam niyo ba yun, yung mga Wimpy Kids na mga books? May collection siya noon, Wimpy Kids. Nabasa niya lahat. Meron po akong kilala, yung mga novel ng Harry Potter. Harry Potter, lahat ng Harry Potter, nabasa niya lahat. In fact, may nagbigay sa wife ko na isang Harry Potter, ganyang kakapal. Harry Potter, ang kapal pala noon. And the Sorcerer's Stone, ata ang pangmagat niya.
binigay sa kanya. Nung makita ko, kinuha ko na sa kanya. Sabi ko, akin na yan. Sabi niya, bakit? Babasahin ko yan. Sabi ko sa kanya, wala kang karapatang magbasa niyan kung hindi ka magbabasa ng Bible. Babasahin mo Harry Potter, hindi ka magbabasa ng Bible? So I bought my wife 2 Bibles. And I took the Harry Potter away. I-donate ko doon sa library namin sa school. Nandun na yung kanyang Harry Potter. Because how do you have time for Harry Potter and you have no time for the Word of God? What can Harry Potter give to you that you cannot get from the Word of God? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kapag ang ginagawa mo, puro ka basa ng secular, ang puso mo nagiging secular. Kapag ang binabasa mo, ang ginagawa mo, puro material, lahat ng puso mo nagiging materialistic. Kapag ang ginagawa mo, mga kapatid, ay puro mga kalayawan, ang puso mo nagiging puro kalayawan. It's all coming from the heart. Kaya po mga kapatid, bantayan nyo ang inyong mga puso. Keep mouth free from perversity. Ang sabi po ng Bible, basahin ko po sa Luke chapter 4. Again, ito po ay Luke chapter 6, verse 45. Pakilagay mo nga siya, Joyce. Nakakabit po ito sa puso. Ang mabuting tao, mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso, yan. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya po yung mga batang walang ginawa kundi magmura, magmura, magmura. Yun po ang laman ng puso nila nag-overflow lang. Grabe magmura ang mga bata ngayon. Kahit po sa internet, kahit po sa mga social media, kahit po sa mga puro mura ng mga kabataan. Grabe mga kikilabutan ka. Out of the fullness of the heart, the mouth speaks. So garbage in, garbage out. Ang nagpapasama sa tao, hindi raw yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Sapagkat yung lumalabas ay nanggagaling sa puso. Ang masamang bunga ay galing sa masamang puno. Ang mabuting bunga ay galing sa mabuting puno. Galing sa mabuting puso. So mabuti ba ang ating mga puso? Yun po ang tanong ni Jesus. Kaya po ang sabi dyan, kung babalikan ko po, yung atin pong pinag-aaralan, ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagkat mula dito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Verse 24, ang madayang bibig ay iyong alisin. Alisin mo daw yung kadayaan sa bibig. Ilayo mo ang iyong mga labi sa mga suwail. Yan. So mga kapatid, yung nanggagaling sa bibig, nanggagaling yan sa puso. Kaya iwaksi natin yung mga hindi magandang nasa bibig sa pamamagitan ng pag-iingat ng inyong puso. Verse 25, let your eyes look straight ahead. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. That's what you do. Your eyes is always ahead. You fix your gaze directly before you. Nalulungkot po ako, minsan may mga bata nawawala sa gawain ng Panginoon. In fact, Chairman, ako po naghahanap ng mga pictures. Binalikan ko lahat ng mga pictures natin sa GNCF. Subukan niyo pong tingnan, yung atin pong Facebook GNCF. Tingnan niyo po yun. Napakaganda ng mga pictures. Yung po mga nakita kong pictures, yung pang noon pa na pictures natin. Buhay pa yung mami ni Tina. Tapos, even before that, ang dami ko pong mga mukha na nami-miss. Maliit pa nun si Agi, maliit pa nun si Joseph. Ang dami po nating kabataan na nawala. Naglaro, I don't know, saan napunta.
And you know what? You know what I think? I think, mga kapatid, they lost their heart for Jesus. That's what they lost. Kahapon po, nagkasal ako sa Antipolo. Meron akong kausap na isang kabataan. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na, hindi na ako nakaka-church. Kasi I was so busy. I don't have time to go to church. Can you imagine that? So busy, they have no time to go to church anymore. I don't know how do you justify that. Na sobra kang busy saan? Sobra kang busy sa trabaho, hindi ka maka-church? Sobra kang busy sa negosyo, hindi ka maka-church? Sobra kang busy sa pag-aaral, hindi ka maka-church? Sobra kang busy sa relasyon, hindi ka maka-church? Ano po sabi ni Kristo? Ano mapapakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Oh, you listen to me. Ano mapapakinabang nyo, mapahamak ang inyong kaluluwa? Wala kayong time mag-church. Kaya po ang sabi dyan, let your eyes look straight. Fix your eyes directly before you. Fix your eyes upon Jesus. Verse 26, give careful thoughts to the paths for your feet. Isipin mo mabuti yung nilalakaran mo, verse 26. Ang landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin. Hindi po lahat ng ating nilalakaran maglalapit sa atin sa Diyos. May mga nilalakaran tayo na ilalayo tayo sa Diyos. May mga ginagawa tayo na ilalayo tayo sa Diyos. Makakalimot tayo sa Diyos. Tatalikod tayo sa Diyos. Bantayan ninyo yung inyong mga nilalakaran. Pag hindi po, minsan hindi mo napapansin, pero napapalayo ka na sa Diyos. Nanlalamig ka na sa Diyos. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo kung nanlalamig o nag-iinit. Dito po sa ating church, lahat tayo nanlalamig kasi maginaw. Pero marami po sa atin, minsan maramdaman mo na parang wala nang sigla, walang motivation, wala kang mapiga, wala kang makita. It's because napabayaan nila ang kanilang mga puso. Verse 26, ang landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Magiging tiyak. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapariwara. Magiging tiyak. Ang landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Di po ba? Yan paalala sa atin. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Bagkus what? Ilayo mo ang iyong mga paa sa kasamaan. Salamat po at ito pong buwan ng Abril ay nagpapatuloy tayo sa aklat ng Proverbs at marami pa po tayong pwedeng matutunan sa Book of Proverbs. Except lang sa Holy Week, we will switch a little bit sa mga story about Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong paalala tungkol sa aming mga puso na for many times, Panginoon, ay nane-neglect namin. Nawawalan kami ng focus. Nawawalan kami, Panginoon, ng priority. Hindi namin nagiging priority ang bantayan ang aming mga puso. This morning, Panginoon, salamat po sa iyong paalala kung ano ang mahalaga sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And that is the Word of God. Even today, Panginoon, before we do the communion, dalangin po namin, Panginoon, na ipaalala mo sa amin ang kalagayan ng aming mga puso. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, tuwing kakain kami ng tinapay, iinom kami ng katas ng ubas, gawin namin bilang pag-alaala sa iyo. Ang mga salita mo, Panginoon, ang nagpapaalala sa amin ng lahat ng iyong ginawa, lahat ng iyong sinabi, lahat ng iyong sakripisyo para sa amin. Huwag nawa naming ipagwalang bahala ang iyong mga salita. Huwag nawa naming, Panginoong, maliitin ang role ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pagkakamali. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming panghihina o panlalamig o pagkalimot. At tulong mo, Panginoon, ngayong umaga as we celebrate the Lord's Supper to bring us back to you,
to bring our hearts back to you, to bring our soul back into the Word of God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Imbitahan ko po ang ating mga predikador to please come as we sing our communion song. And please prepare your hearts to partake of the Lord's Supper this morning. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember. Worship you, oh Lord. Bago po natin ipamigay ang tinapay at katas ng uba, sinasabi po ng Biblia na atin daw pong siyasatin ang ating mga sarili bago tayo kumain at uminom. Sapagkat kung tayo daw po ay kakain at inom ng hindi pinapahalagahan ang katawan at dugo ni Kristo, ay kumakain tayo ng hatol. Kaya po ngayong umaga, habang iniintay ninyo ang katas ng ubas at tinapay, please take the time to reflect, take the time to pray, take the time to think about what Jesus did on the cross for us. At atin itong napakahalaga po ng pag-alaala kay Kristo. In fact, mga kapatid, ang buong Semana Santa o ang buong Holy Week ay pag-alaala sa Passion of the Christ. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang ginawa para sa atin, para tayo maligtas, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo magkaroon ng pag-asa sa kanyang kaharian. He did that on the cross. And Jesus said, whenever you take the bread and drink the cup, you do this to remember me. Remember me. Remember my body broken for you. Remember my blood spilled for you. Remember that God loves the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. God would like you to receive everlasting life through Jesus Christ. And all you do is open your heart and say, Jesus, Jesus, I thank you for dying on the cross for me. I thank you for shedding your blood, breaking your body for me, that I may have eternal life.
Opo. Yung po mga kasama natin sa online, hawakan niyo po yung tinapay at yung katas ng ubas. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Salamat po, Panginoon, sa tinapay na hawak namin ngayong umaga, na nagpapaalala sa amin lahat ng paghihirap na iyong dinanas. Nagkaputol-putol ang iyong mga katawan, Panginoon, alang-alang sa amin, upang kami, Panginoon, ay maligtas. You paid such incredible price. You suffered such unimaginable suffering just so that we can be saved by grace through faith. And we hold this bread thinking about you. Without you, we can never be saved. And we thank you for your body broken for us. Bless it as we receive it in Jesus' name. Amen and amen. Let's take the bread. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang saro at sinabi, ng sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin niyo ito tuwing inom kayo nito sapagkat ito'y pag-alaala sa akin. Sa tuwing kayo kakain ng tinapay at inom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po na wala kaming sukat, ikatakot o ipangamba. Ano man ang aming kahinaan o pagkukulang o kasalanan, your blood is able to cleanse us. Your blood is able to wash us. Your blood is able to sanctify us. Your blood is able to help us gain victory over sin and over Satan through the power of the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, na ibinuhos mo lahat ng iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo. And today we hold this cup. And today we think about the cross. And today we think about all your blood flowing from that cross, so that we can be washed, so that we can be cleansed, so that we can be redeemed, so that we can be saved. Without Jesus, we will never be saved. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me, through the blood of Jesus. And so bless this cup, Father, as we take it in Jesus' name. Amen and amen. Let's take the cup. Nanyan po na tumindig ang kapulungan para po sa closing prayer and benediction. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa unang linggo ng April. Salamat po sa aming communion service. Next Sunday, Panginoon, will be Palm Sunday. We are looking forward to celebrating the Holy Week, celebrating the passion of the Christ. Dalangin po namin naman na maging significant ang aming Holy Week. Tulungan mo po na kami magkaroon ng time na mag-reflect, na magkaroon ng retreat, magkaroon, Panginoon, ng pagkakataon na i-revisit namin ang aming pananampalataya at ang aming relasyon sa iyo, O Diyos. Huwag po namin gamitin ang Holy Week, Panginoon, para lang sa mga gimmick at gala. The Holy Week is meant, God, to draw us closer to Jesus Christ. Kaya pagpapalay mo po ang aming pong 7 last words at pagpapalay mo din po ang aming Resurrection Sunday. Dalangin po namin kaming lahat na magbibiyahe para po bisitahin ang aming pong mga pamilya during the Holy Week, ay samahan mo kami at ingatan mo kami at tulungan mo na kami magdadala ng mabuting balita saan man kami dadako ngayong Holy Week. Pagpalain mo po ang bawat isang narito. Salamat po sa aming guests from the Netherlands. Salamat din po sa aming mga kapatid na nasa iba't ibang mga bansa. Salamat po sa online service ng GNCF. Salamat po sa patuloy mo pong pag-iingat at pagbabantay sa aming lahat. Natutuwa po kami, Panginoon, na ang aming pong church ay nagiging bahagi ng ministeryo all over the world. O pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon at ingatan,
Kahabagan nawa tayo ng Panginoon at subaybayan. Lingapin nawa tayo ng Panginoon at bigyan niya ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang ating pong commitment verse, maging kaluluwaan ng sita ng aking bibig at ang kagubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon na aking malaking bato at aking manlubog.